Mga kaibigan, napakaliwanag daw po diyan. Nawala ng lusot sa NBI. Ito nga si Inday Sara para mapanagot. Dahil alam po namin na mas mabigat po yung kailangan harapin sa NBI. Kinumpirma Nako, mabigat Inday Sara. Iyong kakaharapin sa NBI, kaya wala ka ng lusot dito Inday Sara. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito ang mas matindi pa, mga kaibigan, dahil itong pagwala, pananakot, panggugulo, pagbabanta, na pagpaslang sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ay pasok sa anti-terrorism law. Nako, ay heto na. Ito na ang katapusan ng karir mo sa politiko. Inday Sara Duterte, sapagkat tinahabol ka na ng NBI bilang isang terorista. Nakakaharapin mo dito ho sa iyong pagwawala, pananakot, panggugulo, pambabanta sa Republika ng Pilipinas. Hindi lang ho ang Pangulong Bongbong Marcos ang pinagbabantaan na papaslangin ito. Ilang tao, nandyan ho ang asawa ng kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, nandyan ang Speaker of the House, Martin Romualdez, at siyempre, itong kaguluhan at panggugulo niya ho sa Republika ng Pilipinas na marami yung naapektuhan, nadadamay, taong bayan. Pasok na pasok ho, walang kawala sa anti-terrorism law. Nako ho, ay matindi ho ito. Ano ang ibig sabihin ito, mga kaibigan? Kaya pala ay inunahan na ni Inday Sara. Kung magugunitan niyo po, ang sabi niya ay kakasuhan siya ng anti-terrorism law sapagkat sa kanyang imahinasyon, sa kanyang ilusyon bilang abogadong pulpul ay nabasa niya at sinuportahan niya ang batas na yan noong panahon ng panunungkulan ng kanyang ama bilang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Datapwat, inunahan niya na agad ang Republika ng Pilipinas, inunahan niya na ang kinaukulan na makakasuhan siya ng anti-terrorism law. Paglabag sa anti-terrorism law. Mga kaibigan, wag po kayong alis. Ito, ibabahagi ko po sa inyo itong latest update, mga kaibigan, tungkol dito sa development. Kung ano na ang mangyayari dito sa pangako ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi ho palalampasin ang panggagago, panggugulo, pagbabanta nitong si Inday Sara, mga mahal kung taga-subaybay. Ito po, samahan niyo po akong pakinggan, unawain, at panoorin, at nasa ganun po, lubos po nating maintindihan. Nako, eto na. bukas sana ang susunod na hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng questionable confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pero ipinagpaliban ito ng komite. Yan ay para wala na raw maging palusot si VP Sara na hindi siya makapupunta sa National Bureau of Investigation o NBI. At sinasabi niya, kaya hindi siya pupunta bukas sa NBI dahil meron daw po siyang committee hearing na atinan. Para ang nangyari, kami pa nagiging dahilan para o nagiging excuse para po hindi siya maka-attend. Mga kaibigan, napakaliwanag daw po diyan. Nawala ng lusot sa NBI. Ito nga si Inday Sara para mapanagot dito ho sa ika nga po bantang pagpaslang di umano sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos at ang mga iba pang
nabanggit na pangalan. Kita nyo, ay nagpapalusot. Ginagawan dahilan ang investigasyon dito po sa Kamara. Ay samantalang naon ho, iniisinab niya ito. At ngayon ay sinasabi niyang priority ang investigasyon sa Kamara. Ngayon ay matatalino itong mga congressman. Tinigil, sinuspende, pansamantalang nilipat ng ibang araw ang hearing. O ngayon do, wala nang lusot at may katuwiran itong si Inday Sara para hindi umattend at dalhin ang kanyang sarili. Diyan ho, sa NBI. Ito pa, mga kaibigan. Pinasabina ng NBI si VP Sara dahil sa sinabi niyang nangontrata siya ng papatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Maituturing umano itong grave threat at paglabag sa anti-terrorism law. Nauna nang hiniling ng bise na i-reschedule ang pagpapatawag ng NBI bukas dahil kailangan niya raw dumalo sa pagdinig ng Kamara. At least hindi na magagamit yung committee na palusot dahil alam po namin na mas mabigat po yung kailangan harapin sa NBI. Kinumpirma Nako, mabigat, Inday Sara. Iyong kakaharapin sa NBI, kaya wala ka ng lusot. Dito, Inday Sara, datapuat gumawa na ng paraan ang Kongreso para hindi mo sabihin ikatuwiran, rason na hindi ka makaka-attend dahil may hearing ka sa Kongreso. Wala, pinagpaliban. Kaya ngayon, ay sabi nga ng mga nagbibigay ng anumang public opinion, ginagalang ko po yan, lalong-lalo na po ang ating mga mahal ng taga-subaybayan. Sabi nila, isuko mo na ang sarili mo, Inday Sara sa NBI. Tingnan po natin, mga kaibigan. That is a pawang public opinion. Ito pa, mapakarami pa nating matutuklasan. ng NBI na tuloy ang pagpapatawag bukas kay VP Sara. Sa tingin ko naman na tutugon si ating Vice President Sara doon sa aming supina at kami nakahanda naman. May panel of investigators ako, puro lawyer, para harapin at pakinggan yung panig ni Vice President Sara. Nako, ayan po mga kaibigan, ang mainit na pahayag ng NBI Director na si Director Santiago. Handang-handa na po sila. At tingnan po natin kung ano ang maging hakbang pa nila. Ito pa. Raw ng Pangulo na huwag ituloy ang anumang impeachment complaint. Sandali lang ha. Pakinggan yung panig ni Ito, inulit ko po. Vice President Sara. Sinagot din ng mga kongresista ang kumakalat na mensahe raw ng Pangulo na huwag ituloy ang anumang impeachment complaint laban kay VP Sara. Kumalat ang impormasyong ito sa programa ng broadcaster na si Anthony Taberna. Sa isang text message, sinabi raw ni PBBM na hindi importante si VP Sara. May lilihis lang daw ng impeachment ang tunay na trabaho ng gobyerno na para sa mga Pilipino. Ayon sa ilang kongresista, wala silang natanggap na ganitong mensahe mula sa Pangulo. Mga kaibigan, yan pong balita na yan, So, parang naman sa patas na ating pagbabahagi sa inyo, ay wala po pong kumpirmasyon yan. Kung totoo na galing ho, natik sa ating Pangulong Bongbong Marcos na ipagpaliban. Huwag ituloy ang impeachment at gawin na lang na kasuhan ng anti-terrorism law. Pasok yung kanyang ginagawa. Diyan po. Sika nga po paglabag sa anti-terrorism law. Wala tayong kasiguruduhan kung saan nga po nanggaling yung text messages na yan. Pero kung ang pinag-uusapan impeachment, siguro nasa kanya-kanyang konsensya na yan, ng mga bawat miyembro ng Kamara. Kung susuporta sila sa impeachment na may magpa-file. Sa kanyang press conference kahapon sa Zamboanga, may belta ang bise kaugnay sa posibleng pagpapatalsik sa kanya. And then they can try, and then let's see, diba? If I get impeached, then that is my end. Tapos. Nagbabalita mula sa Yan mga kaibigan, mismong galing na kay Inday Sara Duterte
na katapusan niya na, mga kaibigan. Dahil dito sa impeachment, katapusan niya na din dito sa kakaharapin niya kaso na paglabag sa anti-terrorism law. Mga kaibigan, para naman po hindi kayo mabiktima ng anumang fake news. Abangan po natin ito dahil yan pong balita na yan ay kagabi. Kaya sabi niya bukas, ngayon po gaganapin ang pag-iimbestiga sa NBI nitong si BP Sara Duterte, si Inday Sara. Tingnan po natin kung a-attend dito, mga mahal kong taga-subaybay, at bibigyan ko kayo ng latest update kung ano ang nangyari ho. But ang mainit at matunog na usapin, mga kaibigan, ay pasok sa anti-terrorism law, paglabag sa anti-terrorism law. Ito nga ginagawa ni Inday Sara na pagbabanta, na pagpaslang sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. At kapag nakasuwang ka ho niyan, at kaya siya ay kabado na at nagpapanik na, at galing din sa kanya mismo, kay BPs, kay Inday Sara, na kukumpiskahin ang kanyang ari-arian, at pasaporte, at ano pa man na kailangan gawin sa kanya na sakop kapag nakasuwang ka ng mapaglabag sa anti-terrorism law, ay malaki po ang sakop niyan, mga kaibigan. But ngayon ho, hindi pa siya nakakasuhan dahil dumadaan pa ho sa first step, unang hakbang, ang pagpunta niya sa NBI, isuko niya ang kanyang sarili sa NBI at nang sa ganon, managot at masagot niya ang anumang katanungan na itatanong regarding sa investigation ng NBI. Ngayon pong araw magaganap yan, mga kaibigan. Kaabang-abang, mas malupit pa, mga mahal kong taga-subaybay, itong susunod na hakbang ng NBI kung ano ang kanilang recommendation. Ang pinag-aawakan po natin dito, mga mahal kong taga-subaybay, ay ang pangako sa atin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya pala lampasin ito. Meaning, in one word, kailangang managot, mga kaibigan. Kung may batas at pasok ang elemento o isang batayan ang ginawa ni BP Sara, ni Inday Sara, na paglabag sa anti-terrorism law, kasuhan at ikulong. At siyempre, bukod pa ang impeachment. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Please support din po ang aking second YouTube channel, Andy's Vlog. Nandiyan po sa comment section ang link. At siyempre, ito ang aking main YouTube channel. Huwag pong kalimutan i-subscribe. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palapakan.